Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Rider patay sa aksidente. Truck at motorsiklo nasunog. Panluloob sa isang computer shop sa pool sa CCTV. Grupo ng Dolphins agaw atensyon sa dagat ng kasiguran. At cast ng Never Say Die at Task Force Firewall nag-enjoy sa pag-iihaw ng bangus. Kapuso Fiesta, tinumog ng fans. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Antas ng Kailugan sa Pangasinan nasa below alert level na base sa tala ng Pag-asa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ngayong araw ay pumalo sa 44 ang heat index base sa tala ng DOST Pag-asa Dagupan. At ngayon nga nakasagsagan ng tag-init ay isa sa mga lubos na naapektuhan itong mga magsasaka. Dahil sa mainit na panahon at madalang na pag-ulan, bumaba na ang antas ng Agno, Sinukalan at Kayanga River sa Pangasinan batay sa pinakahuling ulat ng Pag-asa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Ang Upper, Middle at Lower Agno River Basin, kabilang ang sub-basin sa Pantal, Sinukalan at Kayanga ay pawang nasa below alert level. Pag sinabi natin below alert, nasa below 40% capacity yung ating kailugan. Kaya masyadong mababa yung ating tubig na sa ngayon. Bagamat may mga pagkakataon ng panandali ang pag-ulan, hindi naman daw nito agad mapapataas ang water level sa mga pangunahing ilog sa lalawigan. Pinapayuhan ng publiko, lalo na mga magsasaka at residente malapit sa ilog na magtipid sa paggamit ng tubig habang nagpapatuloy ang tag-init. Yun ang nakikita natin na dahilan na medyo kukulangin yung tubig doon sa kanilang mga pananim, lalo na medyo mahaba-haba pa itong tag-init. Samantala, patuloy na naitatala ng Pag-asa Dagupan Station ang mataas na heat index na umaabot sa danger level. Ramdam daw ito ng 65 anyos at pedicab driver na si Tatay Modesto. Kaya't hinay-hinay siya sa pagpadyak upang hindi atakihin ng heat stroke o hypertension. Siyempre, magkalilim. Nagbabago ba kayo ng tubig? Ganyan po ba? Oh, meron. Inaabisuhan din ang mga residente na huwag magbabad sa araw nang walang panangga sa init. Yung antas na yan ay nasa danger category na po yun. So, babala sa ating mga senior na kagaya natin na huwag pagala-gala sa mga area na lalong-lalo na sa mainit. Chris, ngayong tag-init, isa sa mga lubos na apektado rito ang mga magsasaka tulad na lamang dito sa Mangaldan, Pangasinan. Ipakita ko lamang, Chris, yung sitwasyon ng irigasyon dito sa Barangay Lanas. Kung inyong makikita sa aking likuran, yung kanilang patubig dito ay talagang tuyong-tuyo na. Kaya naman yung ilang mga magsasaka nagpasya muna na hindi pa magtatanim ng palay hanggat ganito ang kanilang kasalukuyang lagay. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Mga kapuso, may binabantayang low pressure area o dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May katamtamang tsansa na maging bagyo ang LPA na huling namataan mahigit 2,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Mababa naman ang tsansa maging bagyo ng isa pang LPA. Samantala, kasalukuyang umiiral ang easterlies na posibleng magdulot ng biglaang pagulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng may hinang ulan sa mga probinsya ng Abra, Ilocos Sur at sa Pangasinan sa gabi. Posible ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Patay ang isang rider matapos maaksidente sa Urdaneta City, Pangasinan. Naka-alerto, CJ Torida. Patay ang 23 anyos na rider mula sa barangay Inmalog, Sison, Pangasinan matapos maaksidente sa kahabaan ng Manila North Road, Barangay Tulong, Urdaneta City, Pangasinan pasado alas 5 ng hapon noong Sabado. According doon sa passenger nung motorcycle is bigla daw may motor daw silang sinusundan, bigla daw promeno
And then nabangga daw po niya yung likuran ng motor. Kaya po pumunta po sa kabilang lane. And then unfortunately, mabilis yung truck kaya sinagasaan niya po yung victim. Mabilis daw ang takbo ng truck kaya nabangga ang motorsiklo ng mga biktima. Nakaladkad pa ito at pumailalim sa harapan na bahagi ng truck at nasunog. Dinala sa ospital ang angkas ng nasawing rider. Agad ding rumisponde ang mga bumbero upang apulahin ang sunog. Ligtas ang truck driver at ang kanyang pahinante. Pauwi na raw ang biktima galing sa kanyang on-the-job training nang mangyari ang aksidente. Labis ang pagkihinagpis ng kaanak ng biktima. Nagagraduate na sana ngayong buwan. Hindi nga siktahan niya kasi ito nangyari kanya na. Tapos idi Lunes, nasumrag isuna. Magsaganakan ko na na. Apaya, pictorial may 9. Tinapik na pa ni Papa na pakayam timag na ako. Ngun kayak, ngupukan niya manak ko na na. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha ng pahayag ang driver ng truck. Pero ayon sa PNP, nangako ng tulong ang truck driver sa mga biktima. Patuloy ang paalala ng PNP na laging mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa kahalintulad na aksidente. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Panloloob sa isang computer shop sa Dagupan City sa pool sa CCTV. Nakatutok Jasmine Gabriel Galban. Sa kuha ng CCTV camera, pasado alas 10 ng umaga nung nakaraang Biyernes, makikita ang lalaking pumasok sa loob ng computer shop sa Dagupan City. Diretso ang lalaki sa counter at binuksan ang cabinet kung saan nakalagay ang pera. Nakita ng computer shop, nilagay ng suspect sa loob ng dalang bag ang nilimas na pera. Saka dali-daling lumabas. Talagang frustrated kami, ma'am, kasi nung time na yun, parang yun yung isa sa pinakamalaking sales namin na umabot ng 23K kasi bango stress nga po. Although hindi naman po niya nakuha yung 23K, pero yung cash on hand po na sales ng PM tsaka midnight, which is yun po yung nakuha niya. Yun po talaga nakaka-frustrate na until now po talaga ang dami po namin tinatanong, tinatawagan, ganyan. Agad in-report sa himpilan ng pulisya ang insidente. Lumalabas na bago ang insidente ng pagnanakaw ay halos 1 linggo pa naging customer sa computer shop ang lalaki. Wala raw nakakakilala sa lalaki. Naglalaro-laro pa po siya dito tapos nagtanong din po kami sa ibang customer, sabi nila. Napapansin daw po nila nagmamanman. Umaakyat daw po siya tapos bababa tapos paikot-ikot yun tapos biglang maglalaro. Ayon sa pamunuan ng computer shop, nakatulog ang nagbabantay ng mangyaring insidente. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect. Panawagan ng otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila sakaling may nakakita o nakakakilala sa suspect para sa nararapat na disposisyon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala mga gulay, karne, itlog, bigas at iba pa, ipinamigay sa libu-libong residente sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Tumanggap ng libreng gulay, karne, itlog, bigas at iba pa ang libu-libong residente ng Calasiao, Pangasinan. Kaya naman ang budget for today ng ilan abay na itago pa para sa ibang araw. Napaka-bless po namin ngayon kasi kahit pa paano may dumating na benepisyon po para sa pagkain po namin. Maganda to at tulong din to sa pamilya. Marami to, marami. Ilang araw din itong gagamitin. Ito ang naging hakbang ng lokal na pamahalaan ng Calasiao sa gitna ng krisis na nararanasan sa bansa. Mula sa mga local producer sa bayan ang mga ipinamigay na produkto, gaya na lang ng tinapa ng Barangay Talibao. Ito pong naisipan po natin na mag-give back po sa ating mga marginalized sectors po dito po sa bayan ng Calasiao. Naisipan po namin gumawa ng People's Day. Lahat po ng mga produce, mga products po from our market vendors, local producers, binili po natin ang kanilang paninda and then ibibigay din po natin sa tao. Sa tala ng LGU Calasiao, aabot sa humigit kumulang 10,000 Calasiaoeños ang nabiyayaan sa People's Market Day na bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon. Nagbistulang tour guide ng mga kawani ng Municipal Tourism Office ng Kasiguran Aurora ang namataan nilang grupo ng mga dolphin. Tila ginabayan daw sila ng mga dolphin habang papauwi mula sa isang tourism exploration sa dagat. Nagati daw ito ng good vibes sa kanila
at napawi rin ang maghapong pagod. Hindi raw bababa sa 10 dolphin ang tila nakipaglaro sa kanilang sinasakyang motorboat. Bagamat hindi na bago ang ganitong organic encounter ng kanilang grupo, ngayon lang daw sila nakakita ng ganito karaming dolphins. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gumuho ang Kaliwet Detour Bridge sa bayan ng Santo Domingo, Ilocos Sur noong Sabado. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nag-collapse ang tulay sa barangay Nalasin matapos dumaan ang isang 20-ton 10-wheeler truck kahit nasa 5 tons lang ang load limit ng tulay. Kargado ng bato ang naturang truck. Ligtas naman ang driver at kasama nito. Agad din na nagpunta ang otoridad sa lugar upang suriin ang lawak ng pinsala sa nasabing tulay. Nagsisilbi itong detour bridge habang ginagawa ang permanent bridge na inasang matatapos ngayong buwan. Limang katao ang sugatan sa magkahiwalay na banggaan ng motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa CCTV footage nakuha gabi noong nakarang Biyernes, makikita ang puting motorsiklo na papatawid na sana sa kabilang linya ng kalsada nang aksidenteng mabangga ng itim na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang angkas ng itim na motorsiklo. Sa ulat ng Mangaldan Police, papasok sa interior road ng barangay ang rider ng puting motorsiklo nang mangyari ang aksidente. 3 ang sugatan sa aksidente kabilang ang 2 rider. Ito po ay na-hospital. Tapos may mga injuries po sila, different parts of bodies. Pero so far po, iba naman may ayos na yung condition at nagkaroon sila mga pag-aayos ng settlement. Nabutan namin ma'am yung dalawa, yung isa yung Colombiano nakahiga na sila. Tapos yung isa nakahiga rin dito ay. Tapos dumating na yung mga pulis, tsaka ambulansya, ganun. Salpukan din ng 2 motorsiklo ang naitala sa bahagi ng tulay ng Barangay Embarcadero madaling araw kahapon. Parehong tumilapon ang mga rider at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Dinala sila sa pagamutan. Ayon sa pulisya, parehong walang suot na protective helmet ang mga rider at nagpositibo rin sa isinagawang alcohol breath test. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Kasi nagiging dahilan po ng mga motorista natin dahil barangay sila sa looban, hindi na po sila nag-helmet yun. The way na pag lumabas sila ng motor dapat, number 1 yung sinsure na yung protective headgear nila o helmet nila. Then, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Abiso po sa mga motorista, may nakaambang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Ayon sa 2 industry sources, mahigit 1 peso hanggang 4 pesos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. At mahigit 2 pesos hanggang 5 pesos naman ang inaasang taas sa kada litro ng gasolina. Sabi ng Department of Energy, patuloy din ang 10 pesos na fuel subsidy para sa mga PUV na hanggang 150 liters kada linggo. Samantala, isang batang lalaki sa barangay Talingaan, Lawag City ang may kakaibang kondisyon. Meron siyang tig-6 na daliri sa kamay at paa. Ayon sa kanyang ina, mahina ang kondisyon ng anak na kasalukuyang sumasailalim sa gamutan. Base sa medical examination ng bata, meron siyang pediatric community-acquired pneumonia at multiple congenital anomalies. Nananawagan ng tulong ang kanyang ina dahil sa mahal na gastusin sa pagpapagamot sa anak. 3 raw silang magkakapatid at siya lang ang may kakaibang kondisyon. Sana po mabigyan niyo po ng kahit konting tulong ang anak ko para po sa ganang medikasyon. GMA stage sa Bangusan Street Party, dinumog ng fans. Silipin sa report.
Jam-pack ang GMA stage sa De Venecia Highway Extension, Dagupan City matapos ang makulay at masiglang pagdiriwang ng Bangusan Street Party Kalutan at Dalan. Isa sa mga nagbigay buhay sa selebrasyon ng Bangus Festival 2026 ang GMA Regional TV Kapuso Fiesta. Hatid ang Kapuso artist mula sa cast ng Never Say Die at sa upcoming series na Task Force Firewall. But before the show starts, warm-up saya muna ang hatid ni Kapuso host Pepita Curtis sa excited fans. Naunang nagpakitang gilas ang mga kapusong aabangan sa Task Force Firewall, kung saan pinukaw agad ni John Vic de Guzman ang lahat sa kanyang soulful performance. Nakaka-inlove naman ang song Numbers na hatid ni Cheska Fausto. Hindi rin nagpahuli si Buboy Villar na ipinakita ang kanyang overflowing energy sa entablado. Napuno ng ingay ang stage nang lumabas sa entablado si Miguel Tan Felix. Mapapasana all ka sa isang fan na dinala pa nito sa stage. Super swerte po kasi lahat po ng mga kasama ko, ako po yung napili niya. Napukaw din ang atensyon ng lahat nang masilayan si Kylie Padilla. Masaya dahil unang-una nakita natin yung mga kapuso natin. Siyempre, alam naman natin, maraming salamat mga kapuso kasi yung init talagang ramdam na ramdam namin. Napaka-generous nila sa bangus din nila. Grabe, ang dami na naming bangus na may uuwi. Nakakatuwa yung mga tao dito, sobrang tataas ang energy nila kahit mainit. Ramdam namin yung excitement nila sa programa namin. So thank you very much mga Dagupenyo. Sobrang sarap ng pagtanggap nila, parang sing sarap ng bangus nila. Nakisabay naman sa kantahan ang fans ni Annalyn Baro. Muling pinatunayan ni David Licauco ang kanyang charm bilang pambansang ginoo sa kanyang pagharana sa fans. Nakakabinging hiyawan ang last but not the least na all-out performance ni Jillian Ward. Sobrang daming tao. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa Never Say Die. So we are really happy na nandito kami ngayon sa Dagupan para sa Bangus Festival. Warm yung pag-welcome nila. So naging worth it po yung mahabang biyahe po namin. Kasi syempre priceless pa rin na makita na masaya yung mga kapuso po namin. Ang Kalutan at Dalan o ang pag-iihaw ng libo-libong bangus ay highlight ng taunang Bangus Festival na hindi rin pinalampas na may experience ng kapuso artists. Bakit Bangus Festival, Kylie? Kasi dito daw ang pinakamasarap na bangus. Wow! The essence of the bangus, I can smell it. So mga ilang minuto kapag Okay na to! And tonight, niluto daw po ito ng ating mga kaibigan from the Firewall cast. Malasa siya kahit walang sausawan, no? Masarap siya. Tsaka masarap yung balat. Yeah. Ang sarap. Pwedeng pahingin ng kanin. Sa pagtatapos ng gabi, nangibabaw ang walang kapantay na enerhiya sa buong Bangusan Street na tiyak tatatak sa puso ng mga Dagupenyo. Happy Bangus Festival, mga kapuso! Happy Bangus Festival, mga kapuso! Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang balita po sa mga bibili ng panlutong LPG ngayong buwan. May rollback sa presyo niyan ang Regasco mula bukas. 2 pesos ang bawas sa kada kilo o katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram na tangke. Resulta raw yan ng patuloy na pagbaba na presyo ng krudo na nagpapababa rin ng shipping cost. Bayarin sa koleksyon ng basura ng Mangaldan LGU,
doble ang itinaas matapos na lumipat ng garbage collection services. Narito ang report. Mula sa 600,000 pesos na garbage tipping fee na binabayaran ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan kada buwan, lumobo na ito sa mahigit 1 milyong piso. Tumaas ang bayarin nang magsimula na silang magtapon ng basura sa isang pasilidad sa Porac, Pampanga. Umakyat sa 1,222 pesos per cubic meter ang bayarin sa basura mula sa 850 pesos per cubic meter. Kamuha natin noong nakaraang taon, hindi na rin nag-renew kasi nga nagka-problema sa operation ng landfill nila sa Ordaneta. Lumipat tayo sa sanitary landfill na mas mataas na ngayon. Actually, mataas na pero siya pa rin yung pinakamalapit sa atin at kukumpara sa sumusunod, mas mababa siya sa price. January ngayong taon nang lumipat ng ibang garbage collection facility ang LGU mula sa dating pinagtatapunan sa Urdaneta City. Ngayong 2026, naglalaro sa 1 million hanggang 1.2 million pesos ang monthly garbage tipping fee. Inaasahan na bababa ang bayarin ngayong buwan dahil bahagyang bumaba ang volume ng basura ngayong bakasyon, gaya sa public plaza. Mula sa dating 2 truck ng basura, isang araw na lang ang nakokolekta kada araw. Sa ngayon po, nabawasan yung basura kasi wala na yung mga tin owner dito. Patuloy ang panawagan ng LGU sa publiko na ugaliin ang proper waste disposal. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Makabuluhan at puno ng debosyon ang kauna-unahang Libad Apu Santo Cristo na ginanap sa Lubao, Pampanga. Mahigit 1,000 deboto ang nakisa sa fluvial parade habang higit sa 30 malalaking bangka ang sama-samang umikot sa tinatayang 2 kilometro ng Porac, Gumain River mula Bamboo Hub hanggang sa Dalan Vapor. Isinakay ang imahe ni Apu Santo Cristo sa isang bangka at sinamahan ng mga mananampalataya. Bilang bahagi ng selebrasyon, nagpakawala rin ng mga kalapati at fingerlings na simbolo ng kapayapaan at masaganang buhay para sa mga komunidad na nakatira malapit sa ilog. Naging katuwang ng mga deboto ang mahigit sa 160 personnel mula sa iba't ibang ahensya kabilang na ang PNP, MDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard at mga volunteers upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng aktibidad. Kapansin-pansin din ang kasiglahan ng kailugan kung saan naglundagan pa ang mga isda habang isinasagawa ang parada na tila nakikiisa sa pagdiriwang. Mga kapuso, may bago ng Miss Universe Philippines. Si Bea Milian Windorski ng La Union ang kinoronahang Miss Universe Philippines 2026. Sa coronation, stand out si Bea sa swimsuit at evening gown rounds. Hanggang sa Q&A round kung saan pinahanga niya ang judges sa kanyang sagot sa tanong na bakit worth it pa rin na i-represent ang Pilipinas. Maghahanda na si Bea na sumabak sa training at preps sa upcoming Miss Universe pageant sa Puerto Rico sa November. Very driven to bring back the 5th crown to the Philippines because I believe we're going through so much right now and we deserve a win. So this crown would not just be for me, it would be for every Filipino within our country and beyond our borders. Dalawang baboy sabay-sabay na nilitsyon sa Lechonan at Barangay sa Dagupan City. Silipin sa report. Kapag sinabing Dagupan City, una niyong maiisip ang Dagupan Bangus. Pero ibahin niyo ang kapistahan sa Barangay Lasit Chico dahil dito tampok ang bida ng bawat handaan, ang lechong baboy. 22 baboy ang sabay-sabay na nilitsyon bilang bahagi ng ika-4 na lechonan at barangay. Tinaguri ang lechon capital ng Dagupan City ang Lasit Chico. Sa kabila ng hinaharap na krisis, hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ang kapistahan. Oo, affected talaga sila kasi tumaas yung presyo ng baboy. Pero despite na mataas yung presyo ng baboy, sabi nila ayaw nila na maputol yung tradition namin, itong
lechonan at barangay. Sa bawat ikot ng lechon, umiikot din ang kwento ng sipag, tradisyon at pagkakaisa ng mga residente roon. Gaya ng 87 years old na si Tatay Rodolfo na oldest lechonero sa barangay. Sa mahigit 4 na dekadang paglelechon ni Tatay Rodolfo, ipinasa niya na rin ito sa kanyang mga anak at apo. Gumawa po ng mag-lechon, 20 mag-lechon na. Matapos naman ang mahigit 3 oras na pagluluto, nagkaroon ng free taste ng lechon para sa mga residente at bisita. Ibinenta rin ito sa halagang 800 pesos per kilo. Si Aldrin mula pa sa Baguio City nag-enjoy sa pagtikim sa mga lechon. Sarap. Crispy. Kaso nadaanan lang namin, nakita namin masarap yung lechon. Layon ng selebrasyon na ipakita ang galing ng mga lechonero sa barangay at mas palakasin pa ang kanilang kabuhayan. Kasama si Daryl Peralta, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.